Ang Pating at ang Serena. Isinulat ni Aidel L. Portalio, 3rd year BE Ed, North Sumain Campus 1. Professor Oster Siri Lasa, EDD, seated North Sumain Campus 1, Dumaguete City. Noong unang panahon, sa malalim at malawak na karagatan, may isang kaharian na matatagpuan. Ito ay tinatawag na Kahariang Oceana. Dito na ninirahan ang iba't ibang nilalang na pandagat at iba't ibang anyo at uri ng isda. Isa na rito sina Pating at Serena. Ang kaharian ay pinamumunuan ni Haring Percy kung saan ito'y mapayapa at masagana na lugar para sa kanyang mga nasasakupan. Dumating ang araw na nagkasakit ang hari at ito'y unti-unti nang nanghihina. Nagpatawag siya ng pagpupulong kasama ang kaniyang konseho at ipinaalam niya ang napaka-importanting bagay sa lahat. Mga konseho, ang aking oras dito sa mundo ay unti-unting nauubos. Ngunit bago ako tuluyang lumisan, kinakailangan kong magtalaga ng isang karapat-dapat na tagapamahala upang humalilis sa akin bilang tagapangalaga ng Kahariang Oceana. Wika ni Haring Percy. Mahal na hari, nais naming imungkahi sina Pating at Serena sapagkat sa aming palagay parehong may kakaibang abilidad ang dalawa. Si Pating ay kilala sa kanyang tapang, katalinuhan at kakayahan sa pagpaplano ng mga estratehiya. Samantalang si Serena naman ay may likas na kagandahan, kasiningan at kahusayan sa pagkikisalamuha sa iba't ibang uri ng nilalang sa karagatan. Tugon ng konseho. Sumang-ayon naman si Haring Percy sa mga suhestiyon ng mga konseho. Pareho silang mayroong mga katangian na maaaring magamit upang pamunuan ang ating kaharian. Wika ng hari. Sa susunod na araw, ipinatawag ng hari sina Pating at Serena sa palasyo at kinausap tungkol sa kanilang napag-usapan sa papupulong. Labis ang tuwa ng dalawa nang ito'y makarinig ng magandang balita. Ang hari ay nagpasya na magkaroon ng 2 pagsubok upang malaman kung sino sa kanila ang tunay na pinakamahusay at nararapat na mamumuno. Si Pating ay may mga panlilinlang na balak upang madaya si Serena. Sa kabila nito, itinuon ni Serena ang kanyang tiyaga at determinasyon upang harapin ang mga hamon. Sa unang pagsubok, nais ng hari na magtanim sila ng halamang dagat at palaguin ito. Ang mandarayang Pating ay nag-utos sa kanyang kasamang mga pating na gawin ang kanyang trabaho upang hindi ito mahirapan. Samantalang si Serena ay nagsumikap at nag-alaga ng kanyang tanim. Sa huli, ang Serena ang nagkaroon ng malalaki at masaganang halaman na nagpapakita ng kanyang dedikasyon at tiyaga sa pag-aalaga. Sa huling matinding pagsubok, ang dalawa ay kinailangang maghanap ng perlas sa isang malayong isla. Ngunit ang isla ay hindi basta-basta mapasok dahil sa mga ahas na nagbabantay sa dagat upang mangalaga sa kanilang perlas. Ang unang kalahok na makabalik sa kaharian ang itinuturing na panalo sa pagsubok na ito at siyang humalili sa trono ni Haring Percy. Sa pagsubok na ito, si Pating ay nandaya at nagdala ng peking perlas na nahanap. Nagbalik siya sa kaharian ng mabilisan, subalit hindi ito ang tunay na perlas na hinahanap ng hari. Sa kabilang dako, si Serena ay nagpakatatag at nagtiyaga sa paghahanap ng tunay na perlas. Sa kabila ng panganib na dala ng mga ahas, siya ay nagpatuloy sa kanyang misyon. Sa buong magdamag, si Serena ay naglakbay at humarap sa mga pagsubok. Sa wakas, siya ay nakabalik sa kaharian na dala ang tunay na perlas na inaasam ng hari. Ipinatawag ni Haring Percy ang lahat upang makinig sa napakahalagang anunsyo.
Dumating na ang araw na pinakakahihintay. Sabik na sabik si Pating na marinig ang kanyang pangalan mula sa bibig ng hari, sapagkat sa palagay niya ay siya ang nanalo sa mga pagsubok na ibinigay. Ang napili kong humalili sa aking kaharian ay walang iba kundi si Sirena, tugon ng hari. Labis ang galit ni Pating nang marinig ang iniwika ng hari. Ako ang nararapat na mamuno sa kaharian, wika ni Pating. Hindi nararapat na mamuno ang isang kagaya mong ganid at mandaraya, tugon ng hari sa kanya. Sa huli, ang hari ay namangha sa kabutihan at katapatan ni Sirena. Dahil sa kanyang tiyaga, kagitingan at kabutihan, si Sirena ang napili na humalili sa trono ng hari. Ang Pating na nandadaya ay naparusahan sa kanyang mga kasalanan. The Shark and the Mermaid. In ancient times, in the deep and vast ocean, there was a kingdom called the Kingdom of Oceania. Here lived various sea creatures of different shapes and forms, including the shark and the mermaid. The kingdom was ruled by King Percy, where it was peaceful and prosperous for his subjects. One day, the king fell ill and began to weaken. He called for a meeting with his council and revealed something very important to them. Council members, my time in this world is slowly running out, but before I depart, I need to appoint a worthy successor to take care of the kingdom of Oceania, said King Percy. Dear King, we suggest Shark and Mermaid because, in our opinion, both have unique abilities. Shark is known for his courage, intelligence, and ability to strategize, while Mermaid possesses natural beauty, artistry, and excellence in interacting with various creatures in the ocean, replied the council. King Percy agreed with the council's suggestions. They both have qualities that can be used to lead our kingdom, said the king. The next day, the king summoned Shark and Mermaid to the palace and discussed with them what was talked about in the meeting. The two were overjoyed to hear the good news. The king decided to have two trials to determine who among them is truly the best and deserving to lead. However, deceit wasn't absent in the story. Shark had deceitful plans to outsmart Mermaid. Despite this, Mermaid focused her patience and determination to face the challenges. In the first trial, the king wanted them to plant seaweed and grow it. Deceitful Shark ordered his fellow sharks to do his work to avoid difficulty, while Mermaid worked hard and took care of her plantation. In the end, Mermaid had large and abundant seaweed, showing her dedication and diligence in nurturing. In the final intense trial, they had to find pearls on a distant island guarded by sea snakes to protect their pearls. The first participant to return to the kingdom is considered the winner of this trial and will succeed King Percy in the throne. In this trial, Shark cheated and brought back fake pearls he found. He hurried back to the kingdom, but it wasn't the true pearl the king was looking for. On the other hand, Mermaid persevered and persisted in finding the true pearl. Despite the danger posed by the sea snakes, she continued her mission. Throughout the night, Mermaid traveled and faced the challenges. Finally, she returned to the kingdom carrying the true pearl the king desired. King Percy summoned everyone to hear the very important announcement. The long-awaited day arrived, and Shark was eagerly waiting to hear his name from the king's mouth because he believed he had won the trials given. The one I have chosen to succeed in my kingdom is none other than Mermaid, replied the king. Shark was furious upon hearing what the king said.
"I am the one fit to lead the kingdom," said Shark. "A greedy and deceitful person like you is not fit to lead," replied the king to him. In the end, the king was amazed by Mermaid's goodness and loyalty. Because of her diligence, bravery, and kindness, Mermaid was chosen to succeed the throne of the king. The deceitful shark was punished for his sins.